Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kaniyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Noong nakaraang taon po, ang pangunahing tema ng Nazareno 2023, higit na mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Ito po ang buod ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Kung muli nating babalikan ang pagbasa, may isang sumigaw sa karamihan upang parangalan ang ina ni Jesus Nazareno. Subalit sinabi ng ating Panginoon na bagamat mapalad ang kaniyang ina, dahil nga siya'y naging anak niya, ay higit na mas mapalad ang mga taong tatanggap ng kaniyang salita upang tuparin ito sa kanilang buhay. Uulitin ko po, ayon po kay Jesus Nazareno, higit na mas mapalad ang mga taong tatanggap ng kaniyang salita upang tuparin ito sa kanilang buhay. Sapagkat ayon sa Kanya, sa kanila ang Panginoon at siya'y dadalhin nila sa kanilang mga puso. Kaya nga minsan ang sinabi sa atin ni Apostol San Pablo na dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig kay Jesus, tayo'y naging kabilang sa lahi ni Abraham at tayo'y magiging tagapagmana ng ating Panginoon. Kung tayo ay mananalig kay Kristo, nararapat lamang marunong tayong makinig. Uulitin ko po, kung nais nating sundan ang mga yapak na tinahak ng Panginoon, dapat
marunong tayong makinig. Bakit po mahalaga ang pakikinig? Dahil maraming bagay ang hindi pa natin nalalaman. At una, natututo tayo sa ating buhay sa pamamagitan ng pakikinig. Mga kapatid kay Kristo, ang una po nating dapat gawin, pakinggan ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang ating magiging gabay at patnubay sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Ayon nga sa sulat sa mga Hebreo, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas pa kaysa anumang tabak na magkabilay may talim. Ang salita ng Diyos ay tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at ng espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Kaya naman, kung tayo ay makikinig sa salita ng Diyos, lahat tayo lalago sa ating buhay pananampalataya. Kung tayo'y makikinig sa ating Panginoon, hindi magiging mahirap ang ating paglalakbay. Kung tayo ay makikinig palagi, madadama natin ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Sa panahon po ngayon, inaagaw ng makabagong teknolohiya ang ating pagkakataon na makinig sa mga salita ng Diyos. Napakaraming tunog, napakaraming musika, napakaraming pwedeng pakinggan. Magbukas ka lang ng iyong gadgets, sari-sari ng tinig ang mag-aanyaya sa iyo na sila'y inyong pakinggan. Subalit, magandang itanong muna natin sa ating mga sarili. Sino ba ang totoong pinakikinggan ng ating puso? Kaninong tinig ba ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan? At kung ikaw ay marunong makinig, isa lamang ang dapat na sagot mo. Ang tinig ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Kaya't ang ating panalangin sa mga sandaling ito, mahal na poong Jesus Nazareno, turuan mo po kami na makinig sa iyo upang ang buhay namin magkaroon ng tamang direksyon. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.